Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. At sa mga pagkakataon po ito, ang susunod naman po nating tagapagsalita ay may pusong misyonaryo. Tunay na may pagmamahal sa kapwa, kaya naman ay pinarangalan bilang People of the Year. Isang mapag-arugang ina na siyang magiging liwanag ng Maynila. Ang magiging katuwang ni Yorme sa ating minamahal na lungsod. Ang sariling atin, ang numero 1 sa Manila sa halay ng mga vice-alcalde. Palakpakan po natin ang ating magiging Vice Mayor, G. Atienza. Marites ako kasama ninyo. Pero alam nyo, naniniwala po ako sa tadhana. Naniniwala ko na pag ibigay natin ang ating puso sa Panginoon, siya ang huhulma sa ating paglalakbay para sa ating misyon sa buhay. Ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating dating Mayor Lito Atienza, direktora ng kababaihan ng Maynila, at alam ko nakatadhana sa buhay ko na tumayo ngayon dito bilang vice-alcalde ni Yorme Isko Moreno. Pero sa totoo lang, nung bata pa ako, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Kaya ginamit ko ang pagiging bunsong anak ng vice-alcalde para magbigay muli ng pag-asa sa puso ng mga kabataan sa NYRC. At noong ang aking ama ay naging alcalde ng Maynila, ako po ay naging aktibo sa iba't ibang church organizations at buwan-buwan pumupunta po ako sa Bilibid Prison para mag-feeding at medical mission doon. At noong ang aking ama ay congressman ng Buhay Party List, libo-libong food packs ng maraming taon ang ipinamahagi sa inyo dito sa Maynila. Marami po doon, ako po ang gumawa ng paraan para makarating sa inyo at makuha. Ako rin po ang gumawa ng paraan para magkaroon ng milyong-milyong halaga ng mga vitamina at maintenance na ipinamahagi po dito sa inyo sa Maynila. Ngunit kahit kailan, hindi niyo po nakita ang aking mukha. Dahil naging mas mabigat po para sa akin na pag ako'y tumingin sa itaas, alam ko masaya ang Panginoon sa ginawa ng aking buhay dito sa mundo. Ngunit nagbago po ang lahat nung ako po ay naging isang broadcast journalist kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Kilala mo si Kuya Kim? Alam ko, yung kanya po yun. Dahil naging konsyeryon dito bago siya naging artista at TV-host at nitsa. Pero alam nyo, tayo lang naman. Alam mo, kilala niyo yung isa ko pang kuya. Sino ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Aileen? Parang walang nagsabing Kuya Kim sa inyo. Pero okay lang. Kasi sana yun. Ang sabi niya, nung nagbuhos daw ang Panginoon ng kagwapuhan, binigay niya yun lahat kay Aileen. Nung nagbuhos naman daw po ng katalinuhan, huwag mo ako isusumbong kay Kuya Ali. Pero hindi. Nung ako po ay naging isang broadcast journalist kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, ako po ay umikot sa ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kababayan na pag-iwanan sa laylayan ng lipunan. At doon ko po narinig ang boses ng mga sektor ng lipunan na umiiyak dahil hindi sila napapansin ng gobyerno. At ginamit ko po ang aking programa para marinig ang mga hinayin. Sa isang programa na binigay sa akin, meron akong nakilala na isang nanay. Ang pangalan po niya ay Nanay Emelita. Si Nanay Emelita ay taga-Maynila rin. At kinilangan ko kunin ang kanyang kwento para mailahad ang kwento ng mga senior citizens dito sa ating bansa. At sinabi niya sa akin na buhay daw niya, siya raw ay hirap na hirap. At malapit na siya mamaalam sa mundo dahil siya ay halos 85 years old na at may malubhang sakit. At siya raw ay natutulog ng halos buong buhay niya sa isang maliit na
na ganito na kung saan ang katabi niya ay mga basura at mga daga. At sinabi niya sa akin na malapit na siyang mamaalam, ngunit tila parang isang daga lamang siyang dadaan dito sa ating mundo. At nung narinig ko po yun, doon ko nakita na kailangan ipaglaban ang sektor ng mga senior citizens dito sa ating lungsod. Dahil kung gumagana ang gobyerno, dapat pag kayo ay pumupunta sa San Andres Health Center, dapat siksik, liglig ang gamot, vitamina, maintenance, at pag pumupunta kayo doon, dapat hindi kayo sinusungitan ng kahit na sino. Ngunit huwag natin sisihin ng ating mga barangay health workers, lahat sila tinutulong. Pero naniniwala kasi ako na kung ang gobyerno sinusuportahan ng health centers at mga hospital dito, dapat pag lahat kayo pumupunta doon, dapat humahaba ang buhay ninyo. Huwag kayong magalala. Dahil balang araw, sa amin ni Yorme, sisiguraduhin namin na pag kayo ay pumunta doon at magpakonsulta, dapat may pagmamahal ang pagtanggap sa inyo at siksik-liglig ang gamot sa maintenance at lahat sila nakangiti. Alam niyo, ako rin po ay tumatayo para sa ating mga kababayan na may kapansanan, lalo na sa mga senior citizens na may kapansanan. O mga magulang na kung saan merong anak na may kapansanan. Mahirap mabuhay ng may kapansanan. At dito po sa Muñoz nakilala ang isang ina na may anak na may kapansanan, tinutulak ang wheelchair ng kanyang anak at nag-iintay na lamang na mamaalam ang kanyang nating anak dahil wala siyang pampagamot sa kanyang anak. Huwag kayong mag-alala dahil balang araw sa amin ni Yorme, sisiguraduhin namin na kayo ay matutuunan na ng pansin at magiging sensitibo ang gobyerno sa pangangailangan ninyo. Ako rin ay tumatayo para sa mga magulang na narito ngayon. Sino-sino po mga magulang dito? Taas mo kamay? Ang akala ng iba, bata pa ako. Pero sa totoo lang, 43 years old na po si Chia Teresa. May tatlo na po ako anak na malalaki na at halos 20 taon na po akong may asal. Kaya tayo, hindi na po ako dito po sa may Muñoz, sa may San Andres, Manila. Dalang na po ako. At dahil doon, alam ko, para sa mga magulang na narito ngayon, tuwing pinapanood nyo ang inyong mga munting supli habang sila ay natutulog sa gabi, kahit pa paano, nagdadasal kayo na meron kayong supportang makukuha sa gobyerno. Huwag kayong magalala dahil balang araw sa amin ni Yorme, kasama nyo na ang lungsod ng Maynila sa pagpapalaki ng inyong mga anak dahil alam namin lahat sila ay mahalaga. Ako rin ay tumatayo para sa ating mga miyembro ng LGBTQ+ community. Nakita ko ano ako'y nandito sa Muñoz na naglalakad. Kinuwento sa akin na minsan bata pa lang kayo, marami na kayong inindang diskriminasyon. Huwag kayong mag-alala dahil sa amin ni Yorme, sisiguraduhin namin na pantay-pantay na oportunidad ang bibigay sa lahat kahit ano pa man ang kasirian mo. Dahil para sa amin ni Yorme, dito sa Maynila, patas ang panlaban ng lahat. Alam niyo, nung kami nag-motorcade dito sa 5 distrito, narinig namin ni Yorme ang malakas na sigaw niyo. Ano nga po yun? May bagong sigaw ang ibang distrito. Alam niyo kung ano yun? Ano yan? Mas malakas! Babalik ka na! Pero alam niyo, sa aming mga lolo at lola, alam namin bakit yun ang sinisigaw ninyo. Dahil miss mo na ang gatas na ensure. At nami-miss nyo rin na tuwing kaalawan ninyo, may malaking cake kayong nakukuha na kumakatok sa inyo mga pinagbuhay. Alam ko na, sabi nga nila, ang malaking cake napalitan daw ng cupcake. Ang sabi ni
sabi nila, kahit biskotso, huwag kayong mag-alala dahil ilang tulog na lang at babalik na ang lahat ng yan. At para naman sa lahat sa inyo dito, alam ko kung bakit ay sinisigaw na bumalik na si Yorme. Dahil nagnanais ang iyong mga puso na bumalik ang isang gobyerno dito sa Manila na mabilis kumilos at alam nyo lahat kayo pinakikinggan. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Ngunit, kung maaari, sana isama niyo ang inyong kapitbahay na si Chief Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan niyo. Kaya kung kayo ay pipili ng Vice Alcalde, palang kailangan pumili kayo ng isang tao na alam niyo, makakausap niyo at ipaglalaban ang boses niyo. Nakausap ko na. Marvin Vicente, shout out po. Thank you very much and happy Easter Sunday. At nung bata pa lang ako, yun ang kaya kong ipagmalaki. Ginamit ko ang aking buhay para tayuan ang boses ng mga Manilenyo na nagnanais na sila ay mapakinggan para marinig ng gobyerno ang kanilang boses at hinahin. Alam niyo, nung kami nag-usap ni Yorme, ang sabi niya, gusto niya ibalik ang mga mayroong basic needs dito sa Maynila. Ang mga social services na nabigay niya sa inyo nung siya ay alkalde ng Maynila. Naaalala niyo po ba ang mga pabahay para sa ating mga kabayan dito na walang bahay? Gusto niyo bang dumami pa yun? Ang mga ospital na pag kayo pumupunta, siksik-liglig ang mga gamot, vitamina, maintenance, at pag pumupunta kayo doon, nakangiti ang lahat ng mga makikita ninyo. Ang mga paaralan na pag ang iyong mga anak ay pumupunta, dapat padalhan nyo ng jacket dahil sa sobrang lamig ng mga classroom. Listen to me. Lahat po yan, supportahan ko ng buong buo. Ngunit, bilang katambal ni Yorme ang ambag ko, bilang direktora ng kababaihan ng Maynila, for 40 years, sinusulong po namin ang livelihood training program para sa mga Manilenyo na gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Dahil naniniwala ako na sa paglilipot ko dito sa Maynila, kapag unti-unti nang nag-uusbungan ang mga maliliit na negosyo, lahat ng mga Manilenyo makakatayo na sa kanilang mga paa at tataas ang antas ng pamumuhay ng lahat dito sa Maynila. Alam ko na, kilala niyo ang aking mga kapatid. Ako man ang bunso, ngunit alam ko, ako ang hinubog ng aking ama para ipagpatuloy mga nasimula na dito sa Maynila. Ako po ay nakapagtapos ng Political Science major in Governance. At nung siya ay Vice Alcalde ng Maynila, tinuro niya sa akin kung paano maging isang magaling na Vice Alcalde na susuporta sa kanyang alkalde. Kaya, makakakasa kayo na balang araw, susuportahan ko po ng buong buo si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme, ang suporta ko sa inyong lahat. Dahil alam ko, siya ang isa sa pinakamagaling na naging alkalde natin dito sa Manila. Kanina, ipinakilala ko bilang liwanag ng Maynila.